Ay, ayaw po mapaglalis. Oy. Suan ko, kamuoy. Kita mag-away. Bitaw, kinsa naka-take note ya? Unsay mo? April 20, imo ha? 20, imo sa yen? 13, imo ha? Ay, unsa ni? Dito 13, 2, diri 22. Di, Sunday school? Pag sure mo. Gani, di ba worship mo mo? Sunday school, manggod ni. Sunday school, so nagsugod kita April 13. Okay, ato nang timanan. April 13, Sunday school. Unya, sulbad na 13? Ay, kamo gida. Supak-supak din mo. So nagsugod ta ni April 13. Romans 1, diha ta nagsugod, chapter 1, verse 1. Karon ano ta sa chapter 1, verse 19 to 32. 19 to 32. Unsay lesson last week, be? Verse 16 to 19. Unsay number 1 na to? Review. Okay, para sure mo? Ang makita na to ha is the proposition. Sunod, sa proposition, the salvation of believers. Under sa salvation of believers, unsa man to? Ang kaluwasan na to, pinagi sa gahom sa Dios. Ikaduha, ang kaluwasan na to, pinagi ra gyud ni sa muto, ang di muto, di mo luwas. Number 2, the justification of believers. Under sa justification, ang pagkamatarong gitawag ni pagkamatarong sa Dios. Ikaduha, gitawag ni nga gikan sa pagtuo ngadto sa pagtuo. Ikaw, Faith, nag-take note ka, wala? Take note tanan ha, take note tanan, sulat. Nako extra ballpen re, kinsa wala ballpen. Pag doon mo sulat kay para may ballpen re. Palihog ko ha. Number 2, unsa number 2? The proof of this proposition. Ano man ang proof of this proposition? The sinfulness of man. Number 2. Ano number 2? The cause of sinfulness. Number 3. The displeasure of God against sinfulness. Karon nga buntag, dininata sa verse 19 to 32. Kaya kung mag-quiz ko ani, nagi di cancer ani ba? Katong wala ka take note, di cancer ba? Nga take note yun mo, sulat yun. Kung mahuman bitaw ni nga lesson, o niya naka-take note mo, pwede na mo magtudlog sa school dere. Kaya na naman mo, kompleto naman yung lesson. Kaya lesson, perminter ako magtudlog din dapat na po mupuli. Okay, verse 19. Sige. Romans 1, verse 19. Ato ning dunganan pagbasa. 19 hantod sa verse number 32. Romans 1, 19 to 32. Sige, ready? Kanilang verse 19. Usa ka verse atong basahon niya. Mag-pray din ta. Ready? All together. Romans 1:19 basa. Because that which may be known of God is manifest in them. For God hath shewed it unto them. Let's pray, Lord. Thank you for this wonderful day. Nga mong gidugang sa among kinabuhi, Ginoo. Salamat nga mong gitubag ang among hangyo, Ginoo, nga adili magulan aning adlaw. And for tomorrow, Lunes, paingon sa Wibis, magpakiluoy mi, Ginoo, na youth camp, Lord. If it would please you, Ginoo, nga mahitabo kini nga youth camp, mangayot mig pabor, Lord, nga dili, Lord, nakita nako sa pag-asa ang ilang schedule. Lunes, muulan. Martes, muulan. Padong Webes, muulan. Pero Ginoo, mas gamhanan ka kay sa nature. Kaya ni mo pugnan ang ulan. Magpakiluoy mi, Lord, para sa activities ug mga adlaw sa youth camp dito San Simon. Amo ka hangyoon, Ginoo. Please, Lord, guniti nga dili matagak ang ulan, Amahan. Aron nga dili mababagan imong buluhaton. O Diyos, klaro gid kaayo, makita gyud ang weather forecast nga muulan gyud ugma Martes paingon sa Webes. Pero Ginoo, mas gamhanan ka, Ginoo, ug kaya nimo pohunongon ang ulan. Busa mohangyo mi, Lord, kung malipay ka, kung imong pagbuot, dili ang among pagbuot ang matuman, apan imuha, Ginoo, amo kang hangyoon nga please, Ginoo,
pugni ang ulan nga dili ni mahulog aron dili mababagan imong buluhaton. Lord, nagtuo mi nga wala imposible diha kanimo. Gani Ginoo na low pressure. Apan sa gihapon kaya nimo tayhupon ang ulan nga moadto sa laing lugar nga dili mahulog dinhi o Dios aron nga dili mababagan ang buluhaton. Amo kang hangyoon ug amo ning itugyan isalig diha kanimo. Tungod kay wa may lain Ginoo nga among mahangyo, ikaw ra man gyud. Ug ikaw ra gyud ang makahimo niini. Busa amo kining dauman nga madawat pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Na dinhi sa verse 19 hangtod sa verse number 32. Thank you sa nagbutang og date ani kay ang ako wala ko'y date gibutang. Mo na tinuod nalimtan ako ni og date ako So Romans chapter 1 19 to 32 adunay 3 things atong i-discuss ni kang buntag medyo taas-taas ni. Pero paningkamutan na to, nga mahumantag by 9:30, no? 10:30, sorry. Mahumantag by 10:30. So, dinhe, makita na to, 19 to verse number 32. Di na ta magdugay. Number 1. Nadiha sa atubangan, the means and helps they had to come to the knowledge of God. Medyo taas, no? The means and the help they had to come to the knowledge of God. Ang mga pamaagi o tabang na ilang nga naa kanila nga makaabot sila sa kahibalo sa Dios. So makita na to sa atong gibasa sa verse number 19, because that which may be known of God, kung naman tayo angay nga mahibawan mahitungod sa Dios, is manifest in them. Gipadayag na sa Dios nato. Amen. Gipakita na sa Dios, for God hath shewed it unto them. Ang uban mo ingon, di gyud ko mo to Ginoo kung di nako makit-an ang Ginoo. Di ba? Ilahan ang prinsipyo. Tanan ba atong makita? Makita ba nimo imong utok? Nya mo ingon lugar ka, di gyud ko mo tuo nga na ako'y utok. Di man ako makitan, awa gyud kay utok. Di man ka mo tuo. So, dili tanan atong makita, nagyoy mga butang, hindi nato makita, sama sa hangin. Makitaan ba rin mo hangin? Dili man nato makita ang hangin. Siguro mo yung kaon, ning lihok ko. Hangin, sanina, ning lihok. Pero that's hangin. Nya, kung di ka mo tuo og hangin, ang tawag sa imo hanginon. Kay problema, kay di man ka mo tuo og hangin. Tingali mo ingon ta, ang hangin, ma-feel man na to, ma-feel na to. Yes, ma-feel na to ang hangin. Pero, what about oxygen? Di ni mo makita? Di po ni mo ma-feel. What about nitrogen? Kanang mga butanga, di man na makitaan. Di po na sila ma-feel. Pero they exist. Amen? Mao na ang mga butang nga, example nga di nato makitaan. So, din makita the means and helps, they had to come to the knowledge of God. Gihatagan na dahil sila og means sa Dios. Aron nga ilang masayran ang Dios. Unsa may mga butang nga makita nato nga moingon ta nga naay Ginoo. Sige daw, huna-huna daw niyo. Unsa may inyo makitaan din sa kalibutan nga makaingon gyud ka nga naagay Ginoo. Sige, anybody, si Brad ninyo, unsay mo makita Brad ninyo nga moingon ka nga naagay Ginoo. Panganod. That's good. Panganod. Tanan nga butang nga atong makitaan din hinay naghimo ani. Sama ning piano. Paminaw ninyo kung mutuo mog evolution, pananglitan lang. Paminaw nimo ang piano. Nabay piano nga mo evolve? Nabay electric fan nga mo evolve? Kabalo mo sa theory sa evolution, noon pa nila ang tao ning evolve. Gikan sa asa ang tao? Wala pa dili pa unggoy. Gikan sa gagmay nga particle sa dagat hantod ning paghuman sa explosion or sa evolution, katong dako nga Big Bang theory, pagbuto ang mga gagmay nga organism hantod nga nahimo dayong unggoy, hantod ang unggoy na develop nahimo dayong tao. Mo na nga nay tao nga ang dagway parehas nako murag unggoy. So mo na ang ilang theory.
evolution, nag-evolve, na-develop. Ang unggoy, na-develop na himong tao. Pero kung pananglitan, tinuod ang evolution. Ibutang na nato, unsa may pinakaduol nga unggoy sa tao? Ha? Gorilla, hapit-hapit gina siya. Tao. Siya gorilla, hapit-hapit og ape. Ape man ang gorilla. Ang gorilla, duol gina siya sa tao. Pero kung pananglitan, tinuod ang evolution, nagbutang ka din ni gorilla, kulungon na to, let's say, 200 katuig. Kung tinuod ang evolution, ngano man ang mga gorilla nga gibutang sa zoo, hantod karon gorilla ra man gyapon. Wa man lagi sila ning evolve. Wa man lagi sila nahimong tao. Kung tinuod ba ang evolution. Nasabtan ba na ninyo? Kung tinuod ba ang evolution, nanganak ang gorilla, nangapo ang gorilla, ang apo sa gorilla, gorilla gyapon. Wa gyud nahimong tao. That means ang evolution dili tinuod. Kaya kung tinuod pang evolution, sa una ang unggoy na ikog, hantod nawala ang ikog. Hantod nahimo na gid siya tao. Pero dili tinuod ang evolution kay sa Bible ang Dios naghimo man gyud og tao, si Adan og si Eva. So dinhi ibrad ninyo ingon pa niya mutuo ko nga naay Dios tungod kinay panganod. That means kaya may panganod na ay naghimo. Di man na pwede nga mabutang na diha nga way naghimo. Di ba? Kanang cellphone, abi ni mo evolve na, nay naghimo na oy. Kaning microphone, nay naghimo ani. Ako, nay naghimo na ko. Kinsa may naghimo na to? Ang Dios. May ngunin tayo, mama, si papa, din oy. Ang Dios. Ang Dios naghimo na to. Si Adan ug si Eva. Amen? Dios ang naghimo. Now, the means and helps they had to come to the knowledge of God. Na ay mga pamaagi aron ang tao makasabot o makaabot diha sa kahibalo sa Dios. Gihatagan na ka og ways and means aron imo masabtan nga naay Dios. Tan-aw lang ka sa langit. Kinsa gay naghimo ana ba? Bisag man pug moingon ka nga naghimo na si Elon Musk. Naghimo na kinsa may famous nga scientist in Ireland? Mamoy scientist nila? Si Einstein. Naghimo na. Dili si Einstein naghimo na. Panganod, ang Dios naghimo na. Amen? Saman, kinsa pa? Kung sa ba inyong mailhan nga na Dios? Anybody? Mga kahoy. Nganong mutubo man ang kahoy kung atong itanom? Kay naay nagpatubo ana. Amen? Naay Dios. Gani sa Genesis, paghimo niya og kahoy, iya kining gihimo after their kind. Nay klase-klase sa kahoy niya. Mag-bear siya og fruit nga nay seed, yielding na ang iyang fruit na yielding seed. Nay liso nga mo reproduce. So, nay nagbuhat ani. So, muna siya ang means and helps they had to come to the knowledge of God. The Bible says, because that which may be known of God is manifest in them. Gipadayag na, amen? Gipadayag na, nga mahibawan na to ang Diyos. Sama sa suba. Wa ba mo mahibulong? Nga, ang suba, Cagayan, di ba, na Cagayan River? Ang suba, 24 hours agas. Asa na moddo? Moddo sa dagat. Pero nganong hantod karon? Wa pa man lagi napuno ang dagat. Huna-huna daw na ninyo, be. Sige. Pila na katuig, nganong wa man na napuno ang dagat? Kay ang Dios ang nag-take control, ana. Amen? Naay Dios. Nakuhaan tani kay daghan na kayo. Ato ning evaporate saka dito. Unya iya na pong ipaulan. Pero kung imo nang i-imagine pretik daghan kay sa suba. Dagko kayong suba pero ang dagat diha ra gid na sa taman. Di pud siya mo sobra. Unya, siyaro sa kadugay sa panahon ang dagat wa mo tabang. Wa ba na ninyo nahuna-hunaan?
Sige daw. Pila na katuig. Siyempre, pagbutang diha og isa ka kilong asin, unya isa ka basong tubig, tunawa, di ba parat na kayo? Unya kada adlaw mag-agas ang tubig din na sa mutabang na. Ngano ang dagat o man mutabang? Di ba? Kay naay Dios. Naay reason nganong magpabili na siyang parat. Ang Dios ang naghimo ana. So mao kana ang gahom sa Dios. Mao kana ang means and helps nga makakabot ta sa kahibalo sa Dios. So niya ang tao mo refuse ra gyapon, mo ingon nga dili tinuod ang Ginoo, walay Ginoo. Pero naa na tanan means and helps. They had to come to the knowledge of God. So Kristohanon, mao na siya ang mga means nga makakabot ta sa kahibalo sa Dios. Daghan pa kayo butang atong maisgutan. Nagpadayag sa Dios. Amen? Daghan gyud kayo. Mga pilar na kabutang atong gihisgutan. And then, under sa means and helps, they had to come to the knowledge of God. Number 1, in verse 19, what discoveries they had? Unsa may ilang nadiskubrihan? Ingon pa din for God hath shewed it unto them. Yes, verse 19, because that which may be known of God is manifest in them. Gipadayag na magud sa Dios. Mismo ang iyang kaugalingon. Amen? Gipadayag sa Dios through the virgin birth. Ang Dios na gyud mipadayag, nagpahimugso dinhi sa kalibutan. Aron makit-an, masayran sa tao nga nagyoy Dios. Pero gilimod gyapon sa tao. God did the best He could nga mapadayag niya sa tao nga naa siya. So dinhi makita nato what discoveries they had. Unsa may ilang discoveries? Knowledge of God. Kahibalo sa Dios. Pero ang tao continue gyapon nga mulimod. Bisag na siya kahibalo mahitungod sa Dios. Ngano man ang adlaw mo rise man. Nganong ang adlaw mo set man. Tungod kay naay Dios nga nag-take control. Amen? Ang adlaw, musiga, o niya ang adlaw, musalop. Di kinahanglan niya musiga, kinahanglan po niya musalop. Unsaon na lang kung di musalop ang adlaw? Magsigirag-siga. Di ba? So, ang Dios ang nag-take control, anak. Siya ang gitawag nato nga creator aning mga butanga. So, naay knowledge of God ang tao. Naay kahibalo mahitungod sa Dios. Gani bisan ang mga tao nga di mo tuog Dios, muingon pa man gyud sila nga naay extraordinary nga power. Di lang nila iingon nga Ginoo. Muingon pa man gyud sila nga naay unsa pa nang mga term ilang gigamit? Na ay mga dili makontrol nga gahom. Of course, di man gina makontrol kay yaman na sa Dios. So mo na sila ang gitawag nato nga discoveries they had. Mga na-diskubrihan nila nga naagyoy Dios. Bisan ang science. May mga butang nga na-discover nila nga di nila ma-explain nganong nag-exist ni. Nganong nahitabo ni. Giunsa ni pagkahitabo. Nahitabo na tungod kay naa may Dios. And then, ikaduha, means and helps, they had to come to the knowledge of God. Whence they had these discoveries. Kanong sama nila na-discoveryhan? Ingon ba sa verse 19, for God hath shewed it unto them. Kanong saan nila na-discoveryhan? Sa dihang ang Dios nagpakita ani nila. Amen? Wa ni gitago sa Dios. Gipadayag ni sa Dios sa tao. God hath shewed it unto them. Gipadayag sa Dios ngadto kanila. Such as volcanoes. Ang tao di gyapon mo tuog impierno. Bisag nanay bulkan nga
inig-irap sa bulkan, mugawas ang kalayo. Pero ang tao, di gyapon mo to, manay impierno. Nagyapon mga tao nga di mo to impierno. Wa ka kita ng bulkan nga pag-irap ana kalayo ang mugawas, lava ang mugawas. Unya ingon sa pulong sa Dios that hell is from beneath, ang impierno naa sa ilalom. Ilalom aning yuta atong gipuy-an, impierno. So timan-an nato ha. Whence they had these discoveries. Kano sa nila nidiskubrihan? God hath showed it unto them. Gipakita ni sa Dios, gipadayag ni sa Dios sa atoa. Amen? Wa niya gitago. Ang impierno wa na gitago sa Dios, gipakita sa Dios. Nga na impierno through sa volcanic eruption. Makita nimo ng kalayo, mugawas. Tungod kay naay kalayo sa ilalom. Kaya wa may mugawas ng kalayo sa ibabaw kung may kalayo sa ilalom. So diha makita nato ang discoveries sa tao. So na-discoveryhan nila ni tungod kay gipakita ni sa Dios sa ilaha. Verse number 20, atong dunganan pagbasa. Ready? All together basa. For the invisible things of Him from the creation of the world are what? Clearly seen. O ingon sa Biblia, ang invisible things of Him, ang mga butang nga dili nato makitaan diha sa Dios from the creation of the world karon are clearly seen. Klaro na kayo, makita na nato, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Karon nga ang tao wala nay excuse nga mo yung di gyud kumutuog Ginoo. Uy, gipadayag na sa Ginoo tanan. Wa na ka excuse nga moingon ka nga di ko mutuog Ginoo kay walay proof. Makita na nato tanan proof that there is about God. Amen? All that there is about God, makita na nimo ang proof. Mapamatud-an na nimo through sa iyang creation. Moon, the sun, the moon, the stars, all that there is to it. Naa na din tanan. Napa ang firmament naghihimo sa Dios, tanan nga mga planets. Imposible pud mo tumaw ra di nga way naghimo ana. Naay creator. Usa ka scientist nga dili mo tuog Ginoo. Naay usa ka Kristohanon pud nga scientist nga nagtuog Ginoo. Naghimo siya og pinakanindot nga globe. Gidala niya siyang opisina. Na-fascinate ang usa ka scientist nga di mo tuog Ginoo. Ingon dayon siya, wow! Yang expression mo, wow! Kinsay naghimo ani? Na-fascinate siya nga nagtanaw sa globe nga pertigod pagkanindot pagkahimo. Kabalo ka sa giingon sa Kristohanon nga scientist, ingon pa niya nga, wala may naghimo ana. Hing-evolve raman na diha. Ingon tong scientist nga di mo to Ginoo, binuang man imo ha. Klaro na kay nang gihimo na, giporma na nya karon moingon ra kag ni-evolve na diha. Kay mao may iyang belief, evolution. Nga walay naghimo, walay Dios. Ingon pa niya, walay. Hing-evolve ra na diha. Ingon tong tao nga di mo to Ginoo, scientist nga di mo to Ginoo. Ingon pa niya, someone had created this thing. Gitubag pod sa Kristohanon nga scientist, well, now you know that someone created everything that you see. Amen? Ikaw mo ingon nga ni-evolve na diha. Kay naagay naghimo ana. Ay, kung ingna ka na imong cellphone, may-evolve na. Bisan pagtigo mo nato tanan materialis. Bot nga natong kabilya, bot nga natong simento, hollow block, ibutang nga to diya, kay mo evolve lang na, mahimo nag-building. May tabog na? Tigid na, muhimo building. Kay naagyoy muhimo sa building. Amen? Bisan pagkumplituhon ng materialis. Pero sa Dios, wala na. Bisan pag way materialis, mahimo sa Dios. Amen? Kabalo ba mo, unsara ang gihimo sa Dios nga naay materialis? Unsara man ang gihimo sa Dios nga naay materialis? Tao ra gyud.
Paghimo niya sa langgam, let there be the fowls of the air. Ay, lupad tanan. Let there be the fish of the sea. Gawas na ng klase sa isda. Pero ang tao, special kayo. Wala siya nag-ingon nga, tumaw tao. Wala. Nagpurma yun siya og, unsa gipurma sa Dios? Kuha siya og dust. Iyang gipurma og tao. Pag napurma ng tao, iya dayong tayhupan ang ilong. Og ang tao nahimo nga living soul. So, muna ang Kristohanon, gipadayag na sa Dios. Ang ilang mga discoveries na diskubrihan nila ni mga scientists every day na sila discoveries nga mahimo. Mga diskubrihan, mga bag-o nga mga butang. Nganong nga diskubrihan na nila? Gipadayag na sa Dios. Bisan pa ang electricity, nakadiscover. Kasi nakadiscover sa electric. Si Benjamin Franklin, nakadiscover siya sa electric, pinaagi sa unsa man. Tabanog? Aw lighting? Kung tabanog, iyang gipalupad ba? Unya, naigo sa lighting? Uy, naday kurente. Di ba? Laliman ka na nga discoveries. Napalupad na siya tabanog. Ang tabanog, iyang gipalupad. Naigo sa kilat. Pagkilat dito na discover lah, pwede di ay naday kuryente. Mo ni karon natay kuryente. Tungod kay naay nakadiscovery ani. Nga karon dagko na kayong motor ilang gagamit through waterfalls. Mukuhag kuryente. Naay mga discoveries, pero kana tanan nga mga discoveries gipadayag na sa Dios sa ilaha. Na-imagine mo ang una nga discovery sa printing machine. Kabalo mo gyud sa na pagka-discovery, usa ka tawo nagsulat siya. Ang problema niya unsaon nga ma-print. Lisod man po, duman akong sulat, ako na mong sulat ng usab para mudaghan. Na-discoveryhan niya. Tungod lang sa pagsulat niya, nahulog ang iyang gigamit pagsulat. Pagkahulog, nitatak sa yuta. Hala, pwede dayo, ning tatak. Ang iyang gigamit pagsulat, nahulog niya ning tatak. Dito iyang studyhan kung saon nga mutatak ang iyang gisulat. Kaya dili makayag manumanuhon yung sulat. Nya human, kopyahon na po usab kaya para na isulat. So dito iyang na-discoveryhan na pwede dayo i-print. Typewriter, sa patong una nga mga print, hantod karon bag-o na mga technology, nagkabag-o na ang printing. Igo na lang ipasok, gawas, naka-print na. Pero nagsugod na sa nahulog niya nga quill ba to? Kunya ning tatak. Na-discoveryhan niya nga pwede ra day ma-print. So kana nga mga discoveries gipadayag na sa Dios. Amen. Gipadayag na sa Dios sa tao. Then, verse number 20, basahon na ito pag-usab. The Bible says, for the invisible things of Him, the invisible things of God, from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Ang tao, wag yung rason. Ngayon ka nga, di ko mutuog Ginoo, walay proof sa Ginoo na tanan proof na imong gikinahanglan may tungod sa Dios imo nang makita. So dinhi verse 20 ikatulo, by what means these discoveries confirm? Sa verse 20, observe by what they knew. Na confirm nila ni pinaagi ra pod sa ilahang nahibaluan. Di man ni ma-confirm kung wa koy mahibaw-an ang tao. Kung saan yung pag-confirm nga grade 1 na ng bata, dapat kung grade 1 na, makaila na og, maka-recite na og ABC, maka-count na at least 1 to 10, di ba? Na-grade 2 na lang. Kung saan nga letter? Z. So, Z nga A man eh. Di ba? So, nagyoy confirmation. Dili ka pwede magpataka. I-confirm gud nimo. Moingon siya nga college man ko. Basaha daw ni. Pwede man ka kabasa. So imong i-confirm. So dinhi, by what means discoveries confirm? By what they knew. Pinaagi sa ilang nahibaluan. Amen. Ma-confirm di ay ang Kristohanon pinaagi sa atong nahibawan. Apa tayo nahibawan? Basin kada Domingo ta nagsimba nya wag gihapon tay nahibaluan ba?
I hope ga-take note mo para na mo'y mahibaluan. So, dinhi makita nato by what they knew. Ang discoveries na confirmed. Ikaduha, how they knew it. Yun sa nila pagkabalo. Nahibaluan nila ni pinaagi sa Ginoo. So, ang Dios ang nagpadayag aning mga butanga. Ug di gyud ta makabalo kung dili ni ipadayag sa Dios atwa. Mismo si Peter, giingnan man gani siya. Nangutana si Jesus, kinsa man ko? Ingon si Peter, thou art the Son of the living God. Kung sa ingon ni Jesus sa iya ha? Ingon pa ang tubag ni Jesus, bulahan ka Pedro, kagipadayag ni sa Dios, kanimo kining mga butanga. So ang Dios ang nagpadayag. Kung natay nahibaw-an, it's not because we're smart. It's because gipadayag, gi-reveal sa Dios ato. Amen? So, number 2. Verse number 21. Sige, basa. Because that when they knew God, they glorified Him not as God. Neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Mao ni ang nahitabo. Ingon sa Biblia, because that when they knew God, kabalo ba mo? Kaning mga tao nga dili mo tuog Dios from the beginning, they knew God. Until later on, ni-decide sila nga di kumutuog Ginoo. But from the start, sa ilang childhood somewhere, they had the knowledge of God. Amen? Musugot mong sa dili, kanang mga scientists, nga moingon nga di mo tuog Ginoo, from their early age, na ay certain point sa ilang kinabuhi, that they knew God. Until later on, they decide not to believe God. Ginamdam po ni Joshua. Si Joshua Tamkins de Rosario. Ingon pa niya, na point siyang kinabuhi nga nag-decide siya nga mag-atheist siya. Pero salamat nga through sa life ni Pastor Charles Madden, na-enlighten siya. Uy, naagid ay Ginoo. Una nga, Kristohanon, mutuo lang tag Biblia, mutuo lang ka sa pulong sa Dios, makita gyud nimo ang Dios. Amen? Because that when they knew God, mo ni hinungdan, sa dihang nakaila sila sa Dios, ano sa ilang gibuhat? They glorified Him not as God. Wala nila gihimaya isip Dios. Neither were thankful. Di pud sila mapasalamaton. But, mo ni ang nahitabo, became vain in their imaginations. Kawang. Ang ilang imahinasyon mahitungod sa Dios. Unya, tungod kay vain man ilang imagination mahitungod sa Dios, kung sa gihimo sa Dios sila ha. And their foolish heart was darkened. Ang ilang buang ang kasing-kasing nangit-ngitan. So number 2, makita nato din their gross idolatry. Ang ilang subra nga idolatry. Ang tao nga dili mo tuog Dios, nagtuo og daghan nga Dios. Gross idolatry. Grabe nila nga idolatry. And then, makita nato din the inward cause of their idolatry. Mo ni ang inward cause, ang hinungdan sa sulod sa ilahang pagsimbag Dios. Kabalo mo sa hinungdan na ni? When they knew God, they glorified Him not as God. Nakabalo sila sa Dios, pero wala nila gi-dive, wala nila giisip ang Dios na tinuod nga Dios. Mo na problema sa tao. Bisan kabalo na sila nga naay Dios, pero wa nila gipasidunggan ang Dios, isip Dios og hari sa ilang kinabuhi. They glorified Him not as God. Number 2, neither were thankful. Kristohanon, dapat thankful ta sa Ginoo. Amen?
Kada buntag, inig mata na to, ay Lord, salamat nga nakamata pa ko. Inigbangon mo, ay salamat Lord, nga napo ko'y kusog, nga nakabangon pa ko. The Bible says, in everything, give thanks. Salamat Ginoo, kay niabli pa akong mata. Salamat Lord, kay napa ko'y tingog. Salamat Ginoo, kay makadungog pa ko. Kano sa kalas ng pasalamat sa Ginoo, kay makadungog pa ka? Basin wag yung ka nakapasalamat, ana. Basin imo ra nang gi-take for granted everyday na ana sa imo. But think na pwede na mawala imong igdulungog. Amen? Nga mabungol ka na. Pwede kang maamang. Pwede kang mabuta. Pwede kang mawadag kusog. Muna, Kristohanon dapat magpasalamat sa Ginoo sa tanan. Amen? Salamat Lord sa kinabuhi. Salamat Ginoo sa safety. Salamat Ginoo napakoy gikaon. Daghan ron wa gikaon. Salamat Ginoo nga nakaabot mi dinhi nga safe. Padulong mi dinhi Lord na yung mga disgrasya mong nagyan, pero kami safe mi. Salamatan nato ang Ginoo. Kining mga tawhana, because of their gross idolatry, mao ni ang cause silang idolatry. They glorified him not as God. Ikadua, neither were thankful. Ikatulo, diya sa verse number 21 gihapon, but became vain in their imaginations. Ang hinungdan sa ilang idolatry, they became vain in their imaginations. Wala na yan. Kawang na ilang imahinasyon. Ikaapat, their foolish heart was darkened. Ang buang nilang kasing-kasing, nangit-ngitan na yun. Di na noon mo tuog Ginoo. And then number 5, professing, verse 22, professing themselves to be wise, what happened? Kaning tao nga magpa-bright-bright, ano sa mga tabo ng tawa na? In the sight of God, you will become fool. Kabalo ka unsa sa Biblia? The fool hath said in his heart, ano sunod? There is no God. Ang buang, moingon siya siyang kasing-kasing, walay Dios. Kuyaw dahil kayong tao nga bright, profess, unsa nang profess? Moingon sila sa ilang kaugalingon, nga bright sila. Professing themselves to be wise. But in the sight of God, they became fools. Buang sila, atubangan sila. Atubangan sa kalibutan, peteng bright, grabing inventions. Di ba? Grabing inventions karon sa science. Nalimang ka, technology na to. Grabe, upgraded kayo. Computer, mga cellphones. Grabe good ka bright sa tao. Dili sa kalibutan, bright sila. Pero atubangan sa Dios, unsa sila? Fools. Nganong buang man sila? Ewa man sila miila sa Dios. Dios nga naghimo nila. Unsa may nasa mo karon? Unsa gamit nimo diha karon? Na kay cellphone? Unsa gagi mo cellphone moingon sa mo ha? Di ko motuo nimo. Mo send kag message moingon sa mga cellphone nga, di ko mo send. Unsa kay bation nimo sa cellphone? Ay mo sila ipus-pus ba? Pero pasalamat sa Dios. Ingnon ka sa Ginoo, simba karon. Di ko mo simba. Salamat ka nga wa kag ipus-pus sa Ginoo. Amen. Rebelde kaayo ang tao. Ang Dios naghimo sa tao. Pero ang Dios nga naghimo sa tao ay dili na motuo sa naghimo niya. Gross idolatry. Professing themselves to be wise, they become fools. Mo ni mga scientists, pero ti ka-bright, di na noon motuo Ginoo tungod silang ka-bright. And then next, the outward acts of their idolatry. Unsa man ang outward acts sa ilang idolatry? Verse 23, and change the glory of the uncorruptible God into an image like to a corruptible man, and to birds, and four-footed beasts, and creeping things. Makita niyo na? Change the glory of the uncorruptible God. Ilang giilisan ang himaya sa
Dili madunot nga Dios ngadto sa imahe nga susama sa madunot nga tao. Tanawa ra, sobra gyud ka bright. Ang Dios nga dili madunot himuan og imahe sa tao nga madunot. Dios na. So, the outward acts of their idolatry, making images of God. Gahimo na hinon sila og imahe sa Dios. Imbes na ay tinuod, naghimo hinon sila og dili tinuod. Muna siya ang outward acts of their idolatry. Making images of God. Gahimo og mga ribulto. Gahimo og mga Dios. Ano maghimo mga kagribulto nga na may tinuod.